Hi, this is Nehemiah Sayuhay and welcome to my YouTube channel. At kung bago po kayo sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga bago pang video na aking pong i-upload. Narito po tayo sa series ng pag-aaral ng Gospel of Jesus Christ according to John. At narito tayo sa chapter 8 na at part 3. Katatapos lang po natin yung part 2 na kung saan ay nangaral ang ating Panginoong Kristo at ipinangaral na niya ang kanyang sarili bilang the light of the world. So dito sa mga pinag-aaralan po natin dito sa chapter 7, sinimulan na po niya na mangaral publicly. At sa pagkakataong ito, sinimulan niya rin pong i-introduce na yung kanyang sarili bilang light of the world. Ibig sabihin, siya na nga yung Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na magbibigay ng ilaw sa buong sanlibutan. Tandaan po natin, ang ating pong pinag-aaralan ay may purpose. Si John kung bakit niya isinusulat ang aklat na ito. At ito'y mababasa na po natin doon po sa chapter 20 verse 30 to 31 ng aklat na ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, or Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So ito yung purpose ng pagkakasulat. Kaya nga sa pagkakwento ni Juan, ipinakikita niya yung mga tagpo sa kasaysayan ng istorya ng ating Panginoong Kristo, yung mga bagay na makapagkukumbinsi sa atin na bumabasa na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa pagkakataong ito, publicly ay nangangaral na ang ating Panginoong Kristo at hayag na siyang nangangaral at ipinangangaral na niya kung sino siya. At sa nakaraang video po, yung chapter 8 verse 2, ay naipakilala niya na ang kanyang sarili bilang the light of the world. Siya po yung Kristong darating sa mundo na magiging ilaw ng sanlibutan upang magliwanag, maliwanagan ang sanlibutan upang sa ganon ay hindi na sila lalakad pa sa kadiliman, kundi sila ay lalakad na sa ilaw ng kabuhayan. So, sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa verse 21 at ito po ay ating babasahin. Ganito po ang ating mababasa. Once more, Jesus said to them, I am going away, and you will look for me, and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. So, yung sinabi ng ating Panginoong Kristo ito, I am going away, and you will look for me, and where I go, you cannot come, ay nagtaka ang mga Hudyo at hindi ito naintindihan. So, nagtaka sila at nagtanong, ang sabi po sa verse 22, this made the Jews ask, will he kill himself? Is that why he says, where I go, you cannot come? Sabagay, tama yung hinala nila na si Kristo ay mamamatay. Hindi po niya ipapatay yung kanyang sarili, pero sinasabi na ng ating Panginoong Kristo na siya ay mamamatay. Pero ang sagot mo ng ating Panginoong Kristo sa kanila ay ganito. But he continued, you are from below. I am from above. You are of this world. I am not of this world. So dito ipinakahayag na ng ating Panginoong Kristo kung sino talaga siya. Na siya ay hindi terrestrial, hindi siya talagang tao, kundi ang kanyang pinanggalingan ay yung dun sa taas. At hindi siya talagang taga rito sa mundo. So dito ay pinakikita ng ating Panginoong Kristo na hindi talaga siya pangkaraniwang tao, bagamat siya ay nakikita ng mga Hudyo at ng mga tao na siya po ay isang tao na ipinanganak ni Maria, na asawa ni Jose, at ang kanyang mga kapatid ay nakasalimuha nila. At nagpatuloy po, ang sabi po ng banal na kasulatan sa verse 24, I told you that you will die in your sins. If you do not believe that I am He, you will indeed die in your sin. So sabi niya, hindi ako taga rito eh.
mula ako dun sa taas. No, hindi ako taga-mundo, kundi ako ay doon sa itaas, no? Sabi niya, you are from below, no? I am from above. You are of this world. I am not of this world. And sabi niya, if you do not believe that I am He, you will indeed die in your sin. So sinasabi niya ditong, if you would not believe that I am He, ibig niya sabihin, kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So dito sinasabi niya na po na siya na ang Kristo. Pero hindi po rin po ito naintindihan ng mga Hudyo. Kaya tinatanong siya sa verse 25 na sinasabi ay ganito, who are you? Sinabi niya na nga, I am He. Ngayon sa kanyang pagkakasabing I am He, ang sabi ng mga Hudyo, who are you? They asked. At sumagot ang ating Panginoon Kristo, ang sabi, just what I have been telling you from the beginning. Jesus replied. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ako yung sinasabi ko sa inyo ng pasimula pa. Ako yung ini-introduce ko nga sa inyo na hindi nyo pinakikinggan. Sa 26 ang sabi, I have much to say in judgment of you, but He who sent me is trustworthy, and what I have heard from Him, I tell the world. So yung sinasabi niyang, yung nagsugo sa akin, no, ay mapagkakatiwalaan, at kung ano yung narinig ko sa Kanya, yun yung sinasabi ko sa mundo. Hindi po nila naunawaan na ang sinasabi niyang nagsugo sa akin, yung Ama na nasa langit. Kaya nga, ang sabi po doon sa verse 27 ay ganito, they did not understand that He was telling them about His Father who sent Him. Sa verse 28 ang sabi, so Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. So sabi ng ating Panginoon Kristo, hanggang sa ngayon hindi niyo ako tinatanggap na ako nga yung sinugo ng Ama. Pero sabi niya, kapag ako ay itinaas na kapag ang Son of Man ay itinaas na, then you will know that I am He. Diyan nyo lamang tatanggapin na ako na nga. Na ang sinasabi po ng ating Panginoon Kristo na itinaas, na sabi doon, when you lifted up the Son of Man. Yung pong salitang pong yun ay yung kung dumating na yung pagkakataong ipako nyo na ako sa krus. Dumating na yung pagkakataong ako ay patayin nyo na. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo. Bakit niya sinabi yun? Na kapag pinatay na ako at ako'y nilibing at muling nabuhay, doon kayo maniniwala na ako na nga. Sapagkat marami po ang nangangaral na sila ang Kristo nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesus. Kaya isa lamang po si Jesus na nagke-claim na siya nga ang Kristo. Pero ang tunay na patunay na ang darating na ito ay siya na nga ang Kristo, kung siya ay mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, kapag itinaas nyo na ang anak ng tao, tsaka nyo lamang tatanggapin na siya na nga. No? Marami pong talatang mababasa po tayo na talagang nagpapatunay na ang darating na Kristo, siya ay mamatay, ililibing, at muling mabubuhay. Isa po sa mga talatang ating mababasa ay nandun po sa Luke chapter 24, verse 44 to 46. Ganito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalm. So sabi niya, everything will be fulfilled about me na sinasabi ni Moses, sinasabi ng mga propeta, at sinasabi sa mga awit. Ano yon?
Sa verse 45, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "Then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer, or the Christ will suffer and rise from the dead on the third day." So kung titignan po natin, ito pong illustration, makikita po natin doon sa illustration, doon sa time pass, ay naisulat na po ni Moses ng mga propeta at naandun na rin po sa aklat ng mga awit na yung mga bagay tungkol kay Jesus. Ang sabi nga doon, everything must be fulfilled that is written about me, about Jesus po yon, in the law of Moses, the prophets, and Psalms. Ano po yung isinulat tungkol sa kanya? Ito po yung may kinalaman doon sa death, burial, and resurrection. Doon po sa illustration, makikita po natin DBR, no? Death, burial, and resurrection of Christ. Ang sabi nga po doon, the Messiah, ibig sabihin ng the Messiah, the Christ, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. Saan nakasulat po yon? Sa law of Moses, the prophet, and Psalm. Doon po sa time pass. At isa pa sa mababasa nating talata ay naandun po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. At ganito po ang ating mababasa. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Muli natin tingnan yung illustration. Sabi doon, according to the Scriptures. Ano yung mga Scriptures yun? Law of Moses, prophets, and Psalms. No? According to the Scripture, Christ will die, Christ will be buried, Christ will be raised from the dead. So, Christ will be the BR, no, in the last days. So, makikita natin, ito yung mga patunay na kung sino man yung darating at nagke-claim na siya ang Christ, kailangan patunayan niya muna sa pamamagitan ng siya'y mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. At sa ating Panginoon Kristo lang po nangyari yan. At dito po sa madalas natin binabasa sa pagpapatunay na pagtatayo ng Iglesia ng Panginoon, dito po sa Matthew chapter 16 verse 15 to 16, ganito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Sabi ni Peter, ikaw nga si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At doon nga, kasunod ng talata na binabasa natin, ang sabi niya, "Upon this rock, I will build my church." Nung sinabi ni Peter na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi ng ating Panginoon, tatayo ko ang aking iglesia. Pero hindi pa yun. Nung sinabi ni Pedro na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ang sabi niya po doon sa verse 21 ay ganito, "From that time, Jesus began to show to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised the third day." Kung makikita natin, bilang isang Kristo, dapat mapatunayan na siya na nga ang Kristo kung siya ay mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon Kristo sa verse 27, ng chapter 8, ay ganito, at muli natin babasahin, they did not understand that He was telling them about His Father. So Jesus said, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He." Kapag pinako nyo na, kapag pinatay nyo na ang anak ng tao, at siya inilibing at muling mabubuhay, diyan nyo lang tatanggapin na siya na nga. Na siya na nga yung inyong iniintay na Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Makikita po natin, publicly sinasabi niya na kung sino siya.
At publicly sinasabi niya na natatanggapin niyo lang kung sino ako, na ako ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, kapag ako'y namatay na at nakita niyong inlibing at nasaksihan niyo ako'y muling nabuhay. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo kasang personal ministry. At sa bandang huli po ng part na ito, ang sabi po sa 29 to 30 ay ganito: The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa 30, ang sabi, even as He spoke, many believe in Him. So sa kanyang pagsasalita, marami na po ang naniniwala sa Kanya. Sana po sa maikling panahon ng ating pagsasama-sama sa video ito, ay sana po ay may natutunan po tayo sa kasaysayan ng ating Panginoong Kristo. Dito ipinangangaralan niya na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dito sinasabi niya na kapag ako'y namatay, inlibing at muling mabubuhay, doon niyo tatanggapin na ako nga. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Nehemia Sayuhay at taos puso po kong nagpapasalamat sa inyo. At sana po ay kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo, i-ring nyo na rin po yung bell, i-like nyo na rin po at i-share sa inyong mga kaibigan, at kung meron po kayong komento, sana po ay mag-comment din po kayo. At sana po ay huwag nyo kalimutan ang mga video itong nasa inyong harapan, at sa bandang gitna na bilog ay pwede nyo pong i-press yan para po sa inyong pagsusubscribe. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, sana po ay makita-kita tayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. Maraming salamat po.